Paggising ko ay wala na si Ivan sa tabi ko. Nang bumangon ako ay nakita ko siyang nakahiga na sa sahig katabi si Logan. Siguro ay nagising siya ng madaling araw at bumaba sa sahig para hindi kami makita ni Mama o Papa kung sakali mang sumilip sila sa kwarto. Mabuti na lang talaga at nag-isip din siya. Paniguradong patay talaga kami kapag nakita kami ng mga magulang ko o kung sino man sa pamilya ko. Dahan-dahan akong bumaba sa kama para hindi ako makagawa ng ingay at baka magising ko pa sila. Hindi sila pwedeng magising ng maaga dahil paniguradong maaga ring sasakit ang ulo ko sa konsumisyon. Nang silipin ko, ang labas mula sa bintana ng kwarto ay hindi pa sumisikat ang araw. Ganitong oras madalas kaming nagigising nila Mama at Papa para makapaghanda sa mahabang araw na naghihintay sa amin. Pagkalabas ko ng kwarto ay nadatnan ko si Mama na nagsimula ng maghanda ng umagahan. "Good morning, Ma." Bati ko sa kanya bago ako lumapit para tulungan siya. "Kumusta pong birthday niyo? Hindi tayo nakapag-usap na maayos kagabi dahil sobrang busy." "Sobrang happy ko, anak." Sagot niya sa akin. "Unang beses ko mag-birthday ng ganoong kaing grande kaya maraming salamat." Dagdag niya at matamis na ngumiti. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko yun mararanasan." "Masaya ako at nagustuhan niyo po ang celebration kahapon." Tugon ko at matamis din siyang initian. "Sisikapin ko po na maging ganoon din ang selebrasyon nila Papa at ang mga kapatid ko." Dagdag ko pa. "Salamat, Nak, pero maiba tayo." Panimula niya bago siya lumapit sa akin. "Hindi naman sa pinapressure ka namin, Nak, pero sana'y makapagdesisyon ka na kung sinong pipiliin mo sa dalawang iyon." Pagpapatuloy niya sa marahang boses. "Ma, wala nga akong plano na pumili sa kanila dahil ni isa sa kanila wala naman po akong pinayagan na maligaw sa akin." Paliwanag ko sa kanya. "Naghahanap lang ako ng pagkakataon para sabihan sila na tumigil." Dagdag ko pa at pilit na ngumiti sa kanya. "Kayo ang priority ko, Ma. Anak, nanay mo ko." Makahulugan niyang sabi. "Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi." Dagdag niya bago marahang ipinatong ang palad sa balikat ko. "Okay lang sa amin kung uunahin mo ang sarili. Masasaya kami kapag nakita ka naming masaya." "Nagsasabi ako ng totoo, Ma. Wala akong gusto sa kanilang dalawa." Giit ko sa kanya. "Kung totoo nga yung sinasabi mo, bakit kay tamis na mga ngiti mo sa tuwing kasama mo sila? Lalo na si Ivan?" Anya, bago inabot ang kamay ko at marahang pinisil. "Anak, kahit sino sa kanilang dalawang piliin mo, isuportado kita. Kung saan ka masaya ay doon din ako. At sigurado akong ganoon din ang Papa at mga kapatid mo." "Okay po, Ma." Sabi ko na lang at nang matapos ng usapan namin. Pero sa kaloob-looban ko ay hindi ko rin mapigilang mapaisip sa mga sinabi niya sa akin. Pero sa ngayon, ay wala pa po talaga akong balak na pumili. "Kung ganoon, okay lang ba na kilalanin namin sila ng lubos ng Papa mo?" Pagbabaka sakali niya. "Hindi naman sa nakikialam kami pero gusto rin namin makasigurado na isang mabuting lalaki makakatuluyan mo." "Okay po, Ma. Wala pong problema." Mabilis kong tugon sa kanya. Yun nga rin ang gusto ko. Pagsisinungalin ko. Mabigat man sa loob na magsinungalin sa kanila ay wala na akong magagawa pa. "Sige po, sasabihin ko po sila." "Okay, Nak. Lulutuin ko na muna to." Anya bago kinuha ang mga sangkap na inihanda namin. "Sisilipin ko na rin muna yung dalawa." Paalam ko sa kanya bago ako pumunta sa kwarto ko para silipin sila. Pagkatingin ko sa iniga nila ay hindi ko napigilang mapangisi nang makita silang dalawa na nagyayakapan ng mahigpit. Agad kong kinuha ang cellphone ko para kunan sila ng litrato. Lalabas na sana ako nang mapansin ko ang paggalaw ni Logan. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata niya na mapagtanto kung sino ang kayakap niya. Mabilis niya itong itunulak sa mukha sabay tingin sa akin. "Ang sweet niyo naman." Pangaasar ko sa kanya. "What the hell?" Namamaos na angal ni Ivan habang halos magtagpo ang mga kilay. "Dahil gising na kayo, bumangon na kayo dyan." Sabi ko sa kanila. "Sinong gustong tumulong sa akin na maglinis sa labas ng bahay?" "Ako." Mabilis na sagot ni Logan sabay tayo niya habang inaalis ang mga muta sa kanyang mga mata. "I'll help you clean, Kendra." Mabilis din tumayo si Ivan. "I'll help her." "Help her? Ano bang alam mo sa paglilinis?" Pambabasag ni Logan sa kanya. Baka mas lalo lang dumumi ang... "Tama na yan." Awat ko sa kanila bago pa man ako mag-almusad ng stress at inis. "Kayong dalawa na lang tumulong sa akin. Tara." Mabilis kong dagdag sabay labas. Agad naman silang sumunod sa akin na tila mga tutang sumusunod sa amo nila. "Sinong gustong magwalis?" Tanong ko sa kanila at hindi pa man nakakasagot si Ivan ay kinuha na ni Logan sa akin ang walis.
Kaya inutusan ko na lang siya na tulungan akong alisin ang mga dekorasyon. How was your sleep? Tanong sa akin ni Ivan. Okay lang naman. Sagot ko sa kanya. Ikaw? Okay lang din. I had a good sleep. Napanaginipan ko nga na magkayakap tayong dalawa. Sagot niya sabay ngiti ng matamis. Bigla ko natigilan sa sinabi niya. Siguro hindi niya alam na umakyat siya sa kama kagabi. Baka dala lang iyon ng kalasingan. At mga kuya, kakain na raw po. Sambit ni Pinky kaya itinigil na muna namin ang ginagawa namin. Pagkapasok namin sa bahay, nasa lapag na sila Papa at Mama. Kasabayan naman namin pumunta sina Clifford at Jester. Nang makaupo na kami ay agad kong tinignan ang magiging reaksyon nila Logan at Ivan dahil ang nilutong ulam ni Mama ay pritong tuyo, itlog na maalat na may kamatis at yung ininit na mga sobrang ulam kagabi. Ang sarap naman ng mga ulam, sabi ni Logan at ngumiti pa. Paborito ko po ito. Dagdag niya sabay turo sa itlog na maalat. Ikaw Tisoy, okay lang ba sa'yo yung ulam? Striktong tanong ni Papa kay Ivan. Yes po tito. Paborito ko po. Anya sabay turo sa tuyo. Ganun ba? Sige, kumuha ka na. Tugon ni Papa sabay abot ng tuyo kay Ivan. Kita ko sa mata ng lalaki na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sigurado akong hindi pa siya nakakatikim ng tuyo. Baka ito pa nga lang ang unang beses niyang nakakita nito eh. Wala siyang nagawa kundi ang kumuha ng tuyo. Baka sa mukha niya na hindi niya alam ang gagawin kaya mabilis akong kumuha ng tuyo at pasimple ipinakita sa kanya kung paano yun kinakain. Nang makita ko siyang tumikim, ay inobserbahan ko ang magiging reaksyon niya. Nung una ay kumunot ang noon niya pero nang sabihan ko siyang ipares yun sa kanin at kape, ay nakita ko kung paano umaluwalas ang mukha niya at napatangu-tangu pa. This is good. Ang sarap. Napangiti na lang ako at tinanguan siya. Maging sina Mama at Papa ay napangiti rin habang nakatingin sa kanya. Siguro'y alam na nila na nagsisinungaling lang si Ivan na paborito niya iyon. Kamusta naman ang pamamalagi niyo rito mga iho? Tanong ni Mama sa kanila. Pasensya na't hindi komportable ang pamamahay namin. Naku po tita, please huwag kayo mag-sorry. Wala akong problema sa bahay niyo. Sagot ni Logan. Sobrang siya ko nga po't nakabalik ako ulit dito. I'm enjoying it too, tita. Masaya ko na makilala ang pamilya ni Kendra. Sagot naman ni Ivan. Ramdam ko na mas nakilala ko siya na makasama ko rin ang pamilya niya. Abay mabuti naman, dahil kung may angal kayo sa pamamahay namin at sa estado na buhay namin, huwag na kayo umasang makukuha niyo ang pabor namin. Matigas na sagot ni Papa. Kung hindi niyo matanggap ang buhay namin ay sigurado kung hindi niyo rin matatanggap ng buo ang anak namin. Tanggap ko po si Kendra at lahat ng mayroon siya at kasali na puro ng pamilya niya. Mabilis na sagot ni Ivan. Kung may mga aspeto mang nahihirapan siya, then as her partner, gagawin ko ang best ko na pag-anin yun. Dagdag niya. Ang sweet nun. Singit ni Pinky sabay ngisi. Plus point sa akin yun. Bumaling siya kay Logan at umiling-iling. Kay Logan, ano na? Galaw-galaw. Tagap ko rin po si Kendra. Galing din ako sa hirap kaya alam ko at naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Sagot ni Logan. At kung may papangako man po ako sa kanya, yun ay mamahalin ko ang pamilya niya gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Ay, mas sweet yun. Agad na sabi ni Jester. Tagos sa puso rin. Pwede ba? Huwag na muna natin pag-usapan ng mga ganyan-ganyan. Singit ko dahil ako naasuwa sa mga pinag-uusapan nila. Parang nawawalan na ng lasa ang pagkain ko. Alam niyo mga iho, ang daling pakawala ng mga salitang iyan. Ang daling sabihin. Sabi ni Papa. Kaya ang hirap paniwalaan. Pasensya na kayo kung masyado kami nakikialam pero sobrang mahal kasi namin itong si Kendra. Kaya gusto namin na kung sino man ang lalaki mapili niya, ayun lalaki mahal na mahal siya at hindi siya sasaktan. Sugunda naman ni Mama bago matamis na ngumiti sa kanilang dalawa. Masyado namin siyang mahal para hayaang mapunta sa maling lalaki. Naiintindihan ko po tita. Pagsang-ayon ni Ivan. Kung ako man din pong nasa posisyon niyo, ay ganoon din po ang gagawin ko. Ako rin po, sabi ni Logan. Mabuti naman naiintindihan niyo. Sabi ni Papa bago niya tiningnan sa mata ang dalawa. Kaya habang nandito pa kayo sa pamamahay namin ay gusto namin kayong kilalanin ng lubos. Gusto namin makasigurado na karapat-dapat kayo sa anak namin. Dagdag niya. Gusto ko rin pong makilala pa kayo ng lubos. Tugon ni Logan at matamis na ngumiti. Yun din po ang plano ko, kaya ako sumama dito kay Kendra. Sagot ni Ivan. Mabuti naman kung ganoon. Matigas na sabi ni Papa.
Logan, sumama ka sa asawa ko mamaya sa palengke. Anya bago bumaling kay Ivan. At ikaw, Tisoy, sa akin ka sasama. Pupunta tayo sa bukid mamaya at magtatanim ng palay. Mabilis ako napatingin kay Papa nang marinig ko sinabi niya, lalo na kay Ivan. There's no way na marunong magtanim sa Ivan. Papa, hindi ko natapos ang sinasabi ko nang biglang sumingit sa Ivan. Okay, tito. Natampal ko na lang ang noo ko dahil kahit hindi pa man sila nagsisimulay na imagine ko na magiging bangayan nila ni Papa. Ni-imagine ko na kung paano tataas ang dugo niya dahil kay Ivan. Sige, pagkatapos natin kumain ay aalis na tayo. Sabi ni Papa. Siguraduhin mo lang na hindi ka mahihimatay mamaya dahil ililibing talaga kita sa putikan. Kitang-kita ko kung paano mapalunok si Ivan sabay marahang tumango. Opo. Ako nalang mag-isa ang naiwan sa bahay. Pumasok na sa paaralan ng mga kapatid ko. Si Logan naman ay sumama kay Mama sa palengke para tumulong magtinda at para din daw makapag-usap sila. Idea ni Logan na sumabay kay Mama dahil wala din naman daw siyang gagawin. Habang si Ivan naman ay bagsak ang balikat na sumama kay Papa papunta sa bukid para magtanim ng palay. Hindi ko nga mapigilang kabahan dahil wala namang alam ang mokong na iyon sa kahit na anong gawaing bahay. Sa pagtatanim pa kaya ng palay? Hindi ko maisip kung anong mangyayari sa kanila mamaya. Tinignan ko niluluto kong ulam para sa mga magulang ko at sa dalawang mokong na iyon. Nang makita kong luto na ay sinimulan ko na itong ilagay sa mga container at habang ginagawa ko yun ay hindi ko mapigilang maisip sina Logan at Ivan. Napapangiti na lang ako dahil na-appreciate ko ang ginagawa nilang pag-iintindi sa sitwasyon namin, sa estado ng buhay namin. Ni isang beses ay wala akong narinig na reklamo sa kanila. Wala din akong narinig na demand kung anong meron ay kontento na sila. Matapos kong ilagay sa mga lalagyan ng pagkain ay isinilid ko na ito sa tote bag at agad na ako lumabas ng bahay para maghanap ng masasakyan papunta sa palengke. Mamaya na ako pupunta sa bukid dahil feeling ko ay mas magtatagal ako roon dahil hindi ko kayang iwanan si Ivan kasama si Papa dahil baka ma-high blood ang ama ko sa mokong na iyon. Pagkarating ko sa palengke, pansin ko ang kumpulan ng mga tao sa pwesto nila Mama. Nahirapan pa akong makasingit. At nang makalapit ako ay hindi ko napigilan ang pagtaas ng kilay ko na makita ko ang halos bumibili ay mga kababaihan. Gulay, pansit at iba pang sangkap sa pagluluto lang ang tinda ni Mama. At wala akong natatanda ang may okasyon ngayon sa barangay namin kaya labis ako nagtataka kung bakit nagsaan ang mga mamimili. At mas lalo pa ako nagtaka nang mapansin na sa pwesto lang namin maraming tao. Kaya mas lalo ako na-curious kung ano ang rason. At nang malaman ko ay napailing na lang ako. It was Logan. Siya ang pinagkakaguluhan ng mga mamimili, hindi ang tinda. Paano ba naman kasi wala siyang suot na t-shirt dahil itinali niya iyon sa ulo niya. At dahil sa likas na mainit ang palengke ay tagaktak ang pawis niya dahilan para mangintab ang namumutok niyang muscle sa katawan. At hindi ko rin naman maide-deny na ang ganda talaga ng katawan niya. Daig pa niya ang mga model ng mga sikat na brand ng briefs. Gusto ko sana siyang tanungin kung nasaan si Mama pero hindi talaga ako makalapit sa kanya dahil sa mga customers. Halos masuffocate ako kaya umalis na lang ako para huminga. At doon ko nakita si Mama na pabalik pa lang sa pwesto at may dalang isang plastic bottle ng tubig at isang bote ng soft drinks. Mama, anong ganap dito? Hindi ko mapigilan ang pagkunot ng noo ko. Akala ko ba kikilalanin mo lang sa Logan? Bakit siyang pinagtinda mo? Yun nga. Pinakausap ko lang naman siya kanina at pinapatulong sa ilang gawain pero bigla na lang dumami ang mga bumibili sa pwesto at siya ang palaging kinakausap. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Lahat ng bumibili ay siya ang kinakausap at hindi na ako. Kaya ang ending, sinabihan na lang niya ako na magpahinga na lang at siya na ang bahala sa pagtitinda. Mahabang paliwanag niya. Heto nga't binilhan ko siya ng maiinom. Patigilin mo na siya, Ma. Sabi ko pero mabilis niya akong inilingan. Kanina ko pa yan sinubukan pero hindi siya pumayag. Sinabi niya sa akin na kahit ngayong araw man lang ay gumaan ang trabaho ko. Tugon niya at matamis na napangiti. Kay bait na bata. Napabuo na lang ako ng hangin bago marahan tumango. Sige kayong bahala. Basta huwag niyong kalimutan bayaran siya ha. Paalala ko bago ibinigay sa kanya ang pananghalian nila. Para sa inyo yan. Pakasabi na lang sa kanya na dumaan ako. Hindi na rin ako magtatagal at kailangan ko pang pumunta sa bukid para ihatid ang pagkain nila Papa. Paalam ko sa kanya. Sige nak, mag-iingat ka. Salamat dito sa mga pagkain. Anya bago nagpaalam sa akin at tumuloy na sa pwesto. Umalis na rin ako agad dahil medyo malayo-layo na rin ang bukid. Dito na rin kasi ako maghahanap ng masasakyan papunta kina Papa dahil malapit lang ang terminal. Pahirapan pa talaga ang paghahanap ng habal-habal na maghahatid sa akin.
Kung hindi ko pa tinaasan ng offer na pamasahe ay wala pang maghahatid sa akin. Matapos ang halos kalahating oras ay nakarating na ako sa bukid kung saan nagtatanim ng palay sila Papa. Actually, hindi talaga bukid ang lugar dahil isang malawak na palayan ito. Ito lang ang kinalakhan namin tawag dito dahil medyo may kalayuan sa amin at kailangan pang sadyain. Sa may kalsada lang ako bumaba dahil hindi na makakadaan sa mga pilapil ang habal-habal. Mga ilang minuto pa siguro ang lalakarin ko bago ako makarating sa pinagtataniman nila Papa. Parte-parte kasi ang lupain, iba-iba ang may-ari. Naningkit na ang mga mata ko dahil sa init habang hinahagilap ko kung nasaan sila Papa. At ang nakatulong sa akin para mahanap sila ng mabilis ay ang maaliwalas at maputing kutis ni Ivan. Doon ko sila nakita sa may taniman ng mangga na katabi lang ng taniman ng palay. Nakasandal si Ivan sa puno ng mangga habang si Papa naman ay may kung anong itinuturo sa kapatagan. Papa! Malakas kong tawag para kunin ang atensyon niya. At nang lumingon siya sa akin ay mabilis akong kumaway at dali-daling lumapit sa kanila. Dala ko ng panangalian niyo. Sabi ko bago tumingin kay Ivan na tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Ano nangyari dyan? Tanong ko kay Papa dahil mukhang wala sa sarili at tagaktak ang pawis. Abay inutusan ko lang naman niyang itali ang kalabaw sa may manggahan. Matigas na sagot ni Papa sa kadahan-dahang umiling. Hindi niya naman sinabi sa akin hindi pala siya marunong kaya nangyari, hinabol siya ng kalabaw. Nasayang tuloy ang oras ko dahil kailangan ko ring habulin ang kalabaw bago pa man siya masuwag. Kargo ko pa pang may nangyari dyan. Agad ako napatingin kay Ivan na tila wala pa rin sa sarili. Umupo ako sa harapan niya habang iwinawagayway ang kamay ko. Okay ka lang? He almost died. Pabulong niya nga sabi. At nang mapatingin siya sa akin ay mabilis niya akong hinila at niyakap. He almost died, Kendra. I almost died. Sumbong niya habang isinusub-sub ang mukha sa dibdib ko. Pero hindi rin nagtagal dahil mabilis na itinulak ni Papa ang mukha nitong palayo sa akin. Hoy Tisoy, baka nakakalimutan mo nandito pa ako. Mariin niyang sambit bago pumagit na sa amin. Makatsansin ka sa anak ko. Sorry po. Unang beses ko makita si Ivan na tila tiklop sa harap ng isang tao. Palagi ko kasi siyang nakikita na siya ang boss, na siya ang palaging nasusunod, kaya nakakapanibago lang. Hindi ko tuloy mapigilang mapangisi. Huwag na nga kayong magtalo. Sige na, kumain na lang tayo. Sabi ko bago inilabas ang mga dala ko. Mabuti pa nga. Sagot ni Papa bago bumaling kay Ivan. Hoy Tisoy, mamaya pagkatapos mong kumain ay magsimula ka na mag-araro ha. Papa, hindi nga siya marunong humawak ng kalabaw. Singit ko. Tapos papaaruruhin niyo pa siya? I can do it. Determinadong sambit ni Ivan. Gagawin ko po. Anya habang nakatingin kay Papa. Sabay dapat lang. Sure ka na ba dyan? Tanong ko kay Ivan habang tinitingnan siyang tinutupi ang suot niyang sweatshirt na ipinahiram sa kanya ni Papa. Nakasuot na rin siya ng sombrero. Yeah, maikli niyang sagot at nagsimula na mag-unat ng katawan. I'll do it. I'll prove myself to your dad. Agad akong umiling dahil sa sinabi niya. You don't have to prove yourself this way, Ivan. Hindi mo kailangan gawin ng mga bagay-bagay na hindi mo alam para lang may mapatunayan kay Papa. Sambit ko sa kanya. At isa pa, pagpapanggap lang naman ito kaya hindi mo na kailangan pang mag-effort. It's no longer an act. Pabulong niyang sabi. Ano? Kunot na akong tugon dahil hindi ko gaanong narinig ang sinabi niya. Sabi ko, I can no longer back out. I already gave my word to your dad. Paglilinaw niya, I am a man who keeps his word. Dagdag pa niya. Magsasalita pa sana ako nang dumating na si Papa dala ang kalabaw na gagamitin ni Ivan. Mas lalo tuloy akong kinabahan dahil pansin kong mukhang naamoy ng kalabaw na hindi marunong sa Ivan. Kung makatitig kasi ito sa lalaki parang may balak ito. Siguro'y dala na rin ng init kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Tisoy, heto ng kalabaw. Magsimula ka na. Sabi ni Papa bago itinuro ang isang area. Tapusin mo yan ngayong araw ha? Yes po. Magalang niya sagot. Kita ko pa ang paghinga niya ng malalim bago niya kinuha ang tali mula kay Papa. Ivan, tawag ko sa kanya pero umiling lang siya sa akin sabay tapat ng palad niya. Kaya ko ito, Kendra. Don't worry. Paninigurado niya sa akin bago siya bumaba mula sa pilapil. Kita ko pa kung paano niya ituwid ang paa niya at dahan-dahang iniapak sa putik. Baka sa mukha niya ang pandidiri pero tinuloy niya pa rin. Pero pagkalublob pa lang ng dalawang paa niya sa putikan ay biglang naglakad ng mabilis ang kalabaw dahilan para makaladkad siya at sumubsob sa putikan. Ivan! Tarantang sigaw ko na makita kong bumaon ang mukha niya sa putikan. Hoy, okay ka lang?
Imbes na sumagot ay itinaas niya lang ang kamay niya at nag-thumbs up sa akin habang dahan-dahan siyang bumangon at pinunasan ng putik sa mukha niya. Kasunod noon ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na tawa ni Papa na mukhang ngayon lang napansin na nangyari. Langya ka talaga, Tisoy! Anya at humagalpak ng tawa. Huwag mga siyang pagtawanan pa. Hindi ko na napigilan ang pagkainis. Tulungan mo na nga lang siya. Abay, bakit ko naman siya tutulungan? Dala naman ang kalampahan niya kaya siya nagkaganyan. Pagrarason niya. Kung ayaw niyo, edi ako na lang. Ilis kong sabi bago hinubad ang tsinelas ko, sabay baba mula sa pila-pila. Halos lumagpas sa tuhod ko ang putik pero wala akong pakialam. What are you doing? Tanong ni Ivan. Stopping you. Obviously. Matigas kong sagot bago siya tiningnan sa mga mata niya. I already told you to stop it pero hindi ka pa rin nakinig. Ang tigas ng ulo mo. Napataas na ang boses ko bago ko hinawakan ang kamay niya. Halika na, itigil mo na to. Pero sabing tigil na eh. Bulyaw ko sa kanya. Kitang-kita ko kung paano siya matigilan kung paano manlaki ang mga mata niya. Marahil sa gulat. Nagsisirin ako sa pagsigaw ko dahil hindi naman yun kailangan kaya huminga ko ng malalim bago siya muling tiningnan. Tara na. Mahinahon ko sabi sabay hila sa kanya. Oh, saan mo dadalhin yan? Angal ni Papa. Matalim ang mga tingin na ipinupukol niya sa amin lalo na kay Ivan. Hindi ko napigilan ang paghigpit ng pagkakahawa ko sa kamay ng lalaki. Ramdam ko mumunting inis na kumakalat sa sistema ko. Ang usapan pa, kikilalanin niyo lang. Wala sa usapan na pahihirapan niyo. Dismayadong sabi ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Hindi niyo siya makikilala kung ganitong gagawin niyo sa totoo lang. Dagdag ko at napailing na lang. Kendra, it's fine. Awat sa akin ni Ivan. Doon ko napagtanto na baka sumobra na rin ako kaya huminga na lang ako ng malalim para kontrolin ang emosyon ko. Sasamahan ko na muna siya sa ilog at nang malinis niya ang katawan niya. Kalmadong sambit ko. Sige. Mahinang sagot ni Papa. Tumango lang ako bago nilingon sa Ivan. Tara na. Binitawan ko na ang kamay niya at nauna na akong maglakad. Tahimik lang na sumunod sa akin sa Ivan hanggang sa makalayo kami kay Papa. You shouldn't have raised your voice like that. Sabi niya sa akin bago niya hinawakan ang kamay ko at pinaharap sa kanya. We both know your father's only doing that to test me. Dahil sa sinabi niya ay hindi ko napigilan ang sarili kong mainis. Ewan ko rin kung anong sumanib sa akin at bakit ako nagkakaganito. Isa ka pa. Sinabi ko na sa'yo na hindi mo na kailangan pang gawin ang mga pinapagawa ni Papa sa'yo dahil wala ka naman dapat na patunayan. Meron. Mabilis niyang sagot sa malalim at seryosong boses. I have plenty of things to prove to him, Kendra. Plenty. Hindi na nga kailangan. Wala din namang saysay ang ginagawa mo dahil pagpapanggap lang naman ito. Inis na ako. Hindi ko na maitago ang iritasyon sa boses ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito. What if I tell you na ayoko na magpanggap? Mahina sabi niya kaya hindi ko masyadong narinig. Ano? Kunot noong tanong ko. Wala. Nakagat ko ang labi ko sa frustrasyon. Anong wala? You clearly said something. Bakit ba kasi hindi mo magawang sabihin ng malakas at malinaw? Do you really Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang bigla niya idampi ang labi niya sa labi ko. Ang ingay mo? Anya pagkalayo na mukha niya sa akin sabay ngisi. Ramdam ko ang pagkalat ng mumunting kiliti sa akin tiyan. Bumilis din ang tibok ng puso ko kasabay ng pag-iinit ng magkabilang pisngi ko. Nasang puti ka? Bulyaw ko sa kanya pero tinawanan niya lang ako. Sa inis ko'y binato ko siya ng tsinelas pero nailagay niya kaya agad ko itong pinulot para ibatong muli sa kanya. Pero tumakbo siyang palayo sa akin kaya nangyari ay naghabulan kaming dalawa at habang nangyayari iyon ay unti-unting nawawala ang inis na nararamdaman ko kasunod ng pagsilay ng matamis na ngiti sa labi ko. Nababaliw na yata ako. Hila-hila ko sa kamay si Ivan habang binabagtas namin ng mga pilapil papunta sa kalsada para maghanap ng masasakyan. Pinasama na kasi siya sa akin ni Papa na umuwi dahil wala din naman daw siyang maitutulong sa pagsasaka at mas napapatagal pa niya ang trabaho. I don't think I should go with you. Tutol niya sa akin. Kanina pa niya sinasabi na hindi siya aalis at sasamahan lang niya si Papa pero ako na nagpumilit na iuwi siya. Dahil liban sa alam kong tama naman si Papa, ayoko din ang ginagawa ni Papa sa kanya. Tingin ko'y hindi na rin iyon tama.
Naiintindihan ko naman ang ama ko sa parte na gusto niyang kilalanin sa Ivan. Ang hindi ko lang talaga naiintindihan ay kung bakit kailangan pa niyang pahirapan. Kung hindi niya gusto ang tao, pwede naman siyang sabihin o pwede naman niyang sabihan ng diretso. Pwede niyang kausapin na maayos. At hindi lang kay Ivan na i-apply ito kundi pati na sa lahat ng mga lalaking nagbalak na umakyat ng ligaw sa akin noon. Hindi ko siya maintindihan. Kendra, dito lang ako. Pagmamatigas pa niya kaya nilungon ko na siya at sinamaan ang tingin. Ivan, pinapauwi ka na nga ni Papa. Sambit ko sa kanya habang pinipigilan ang emosyon ko. At isa pa, kamunti ka na ngang masuwag ng kalabaw kanina. Nasubsob ka na nga rin sa putikan. Ano pa bang gusto mong mangyari sa'yo? If that's the only way to prove na wala kang dapat patunayan. Putol ko sa sinasabi niya. Wala kayong dapat na patunayan ni Logan. Kaya please lang, tumigil ka na. Napapahama ka na oh. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Naiirita ako pero hindi ko alam kung bakit. Are you mad? Tanong niya sa akin. Direkta ko sinalubong ang mga mata niya. Hindi. Malamig ko sagot bago tumalikod. Pero maiinis na ako kapag hindi ka pa rin nakinig sa akin. Dagdag ko at tumuloy na sa paglalakad. Pasimple ko siyang nilingon dahil baka hindi siya sumunod pero nakahinga ako ng maluwag nang makita kong tahimik siyang sumusunod sa akin habang nakatingin sa likod ko. Your father was the first person to ever make me ride a motorcycle. Bigla niya sabi pero hindi ko siya nilingon. Patuloy lang ako sa paglalakad. I really thought it was scary, but it turned out to be a good ride. Nang marinig ko kung gaano kasaya ang boses niya ay kahit papaano ay naibsan ng inis at iritasyong nararamdaman ko. Mabuti naman. Sagot ko na lang bago ako tumingin-tingin sa kalsada para maghanap ng habal-habal. At ilang sandali nga lang ay nakasakay na kami. Tuwang-tuwa naman ang kasama ko habang pabilis ng pabilis ang takbo ng sasakyan. Ako na lang nahiya sa driver dahil baka kung ano nang iniisip nito. Sino ba naman kasing ignorante ang hihiyaw habang sumasakay ng habal-habal, di ba? Matapos ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay. Tahimik ang buong bahay dahil hindi pa nakakauwi ang mga kapatid ko mula sa eskwela habang sina Mama at Logan naman ay mamayang gabi pa ang uwi. Mauna ka na magbanlaw sa banyo. Sabi ko sa kanya habang binubuksan ko ang pinto ng bahay. Pagkatapos ay hubarin mo na ang mga damit mo at nang malaban ko na. Pahabol ko. Basa pa kasi kaming dalawa dahil naghugas kami sa ilog. Pero dahil wala kaming dalang sabon ay hindi namin nalinis ng maayos ang katawan namin. Where's the others? Tanong niya na makapasok kami sa bahay. Ang tahimik ng bahay. Mamayang hapon pa ang uwi nila. Sagot ko bago dumiretso sa kusina para hugasan ang mga ginagamit ko kanina sa pagluluto. Magbanlaw ka na sa banyo at nang makasunod ako. Dagdag ko habang nilalagay ang mga hugasin sa lababo. Maya-maya pa'y natigilan ako nang maramdaman ko ang pagapag ng mainit na mga kamay ni Ivan sa balakang ko. So, does that mean? It's just the two of us then? Bulong niya sa akin. Sobrang lapit ng bibig niya sa likod ng tenga ko. Solo kita ngayon? Ivan! Hindi ko napigilan ang mautal dahil sa biglang pagbilis ng kabog ng dibdib ko. Tumigil ka. Make me. Mapanghamong sambit niya bago niya hinawi ang aking buhok at dinampian ang mumunting mga halik ang aking batok. Make me stop, Kendra. Bulong niya bago dahan-dahang naglandas ang kanyang mga labi, papunta sa gilid ng aking leeg, habang ang dalawang kamay naman niya ay sensual na hinahagod ang magkabilang braso ko. Napalunok ako sa ginagawa niya. Ramdam ko ang pagkabuhay ng init sa aking katawan nang maramdaman nito ang pamilyar na sensasyong ilang araw na ring hindi nito nararamdaman. It's been quite a while since we last did it. Bulong niya sa akin. Ramdam ko ang dahan-dahang pag-iinit ng aking katawan mula sa nakapapaso niyang mga haplos at halik. Nanunuyo ang aking lalamunan. Nauuhaw na muling maramdaman ang matamis niyang halik. Humihiyaw ang katawan ko na muling maramdaman ang init niya. Sarap na ako sa ginagawa niya na halos tumirik na ang mga mata ko pero nang makita ko si Clifford mula sa bintana ng bahay ay mabilis pa sa kidlat na naitulak ko si Ivan dahilan para matumba siya sa sahig. Kunot-no siyang tumingin sa akin. What the? Si Clifford? Tarantang sabi ko sabay hila sa kanya patayo at agad siyang dinala sa loob ng banyo. Sa sobrang taranta ko ay hindi ko na nabitbit pa ang shorts at panloob na nasa sahig. Hindi ko na napigilang mapamura dahil sa labis na pagkataranta at takot na baka mahuli kami. He's here? Tanong ni Ivan. Imbes na sumagot ay tinakpan ko ang bibig niya at sinanyasan siyang huwag maingay. Sabay paandar ko ng gripo. Marahan naman siyang tumango bago pumunta sa likuran ko habang ako ay nakaharap sa pinto. Habang nakadikit ang tenga para pakiramdaman kung nakapasok na bang kapatid ko.
Bakit bukas tong bahay? Rinig kong sambit ng kapatid ko. Ate? Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay. Ate Kans? Bunso! Sagot ko. Huminga ko ng malalim para matakpan ang kabang nararamdaman ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na halos mabingi ako. Pinatay ko ang gripo para kunwari hindi ko alam na dumating na siya. Maaga kaya yata. Early out po kami dahil may meeting ang teachers namin. Sagot niya. Sasagot na sana ako nang maramdaman ko ang paglapit sa akin ni Ivan. Anong ginagawa mo? Bulong ko sa kanya at sinubukan siyang itulak pero kumapit lang siya sa balakang ko at mas idiniin ang sarili sa akin. We can just stop right now. Pabulong niyang sagot bago ako pinatalikod ng maayos. We'll just do this quick. Ate? Napamura ako sa isipan ko at agad na nag-isip ng pwedeng gawin para itaboy ang kapatid ko. Cliff, may pera doon sa bag ko. Kumuha ka ng 500 at ipambili mo ng merienda natin. Pumunta ka sa malengke at bumili ka ng lomi o di kayo sotanghon at tinapay. Utos ko sa kanya habang pilit na pinipigilan ang sarili ko na umungol. Okay po. Nang marinig ko ang sagot nito, inilingon ko na si Ivan na kay laki ng ngisi. Baliw ka talaga. Bulong ko sa kanya bago na itukod ang 2 palad sa pinto dahil sa biglaang paggalaw niya. Pero bigla kaming natigilan nang biglang kumatok si Clifford. Ate, naiwan mo ang towel mo. Anya habang patuloy pa rin sa pagkatok. Kunin mo na at na makaalis na ako. Dagdag niya kaya wala akong nagawa kundi ang bahagyang buksan ng pinto para kunin ang tuwalya. Salamat, sabi ko sa kanya. Tumango lang siya sa akin. Nga pala, pinapasabi ni Ate Pinky na magdadala daw siya ng mga klase dito sa bahay dahil may gagawin daw silang group project. Pahabol nito. Mga 3:00 daw po. Dagdag niya bago tuluyang umalis. 3:00? Hindi ko napigilan ang mataranta dahil tingin ko'y mag-3:00 na. We need to stop. Matigis kong sabi sa kanya. What? Seriously? Anya at napakurap-kurap pa. Right now? Tumango lang ako sa kanya bago ko isunuot ang towel ko. Oo, may mga bisita sa bahay at ayaw mo naman siguro madatan nila tayo may ginagawang milagro sa banyo, di ba? Tugon ko bago binuksan ang pinto.